Best music. Best music. I love the music. Best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala mayong buntag o kumusta? Adlawng Biyernes, Agosto 4 karon. Agosto 4 na kaniining buwan na no sa Agosto. Ikaupat ka adlaw, Agosto 4. Ug unya hinaot nga karong adlaw ang atong mga kaigsunan nga dunay mga transaksyon, mga gikasabot nga magkita sa mga transaksyon nga importante para personal o inyong panglungsod, hinaot nga maakamuntanan sa maayong panglawas. Hello, Benz, okay ba ang signal diha? Okay ra sir, okay ra sir. Padayon lang sir. Kaputol-putol ganinagot. Ibo makukon sa rason nga medyo may mawa man sa. Okay, sige. Balikon ko, good morning sa tanan na itong mga kaigsuunan, labi na gyud din sa dakbayan sa Ormoc. Ako dahil ipahibaw, no, nga murag may miso diri sa cellphone, nga murag naglatid o di pa kahato, gikan sa pipila ka may kasayuran, giun sa pagdivider ang syudad, giun sa pagbahin-bahin ang syudad sa tulo ka distrito, na matod pa ang maulagi ang base unya pagpili na og mga opisyal sa nagkalain-laing mga distrito. Manghinaot ko nga pasahi hisabtan mi nga hisabtan nga usahay god uprangka na kong istorya. Mas makaupaw pa ning akong apo ning akong cellphone. Kagahapon na sa akong pag-scan sa cellphone, doon na yung mga gipadangat nga mga giun sa pagdivider ang syudad sa tulo ka distrito. Malipay ko nga hatagan ta o kung matagaan tag higayon nga makuha gyud ang kumpletong kasayuran mayo unta og matabangan base nilang maabotong akong mga apo nga tuo pa na makasyon sa Subo. Nga unta makuha gid ako giun sa papagbahin ang syudad ngadto sa tulo ka distrito. Kay maura magunay importante kay mao man say atong
tuyo og tinguha tubag sa mga ni gihangyo sa atong pipila ka mga kaigsuonan. Mao nga hinaot unta nga ug doon na manggali bahatag inform ba kanang murag imapan na sa syudad na inyong ta gipapil na maayo unta og makadawat ko ni ana diri sa kami sa istasyon kay amo ginang basahon. Pero among paningkamutan nga kining gipadang gipaso diri sa among mga equipment amo nang makuha og makahatag mi og mga importanteng kasayuran sa atong mga kaigsuonan tubag sa pangutana nila giun sa mapagbahid ang syudad ngadto sa tulo ka distrito. Ug unya aron sab kuno in taon paghatag og higayon sa uban nga makapreparar labi na tong nagdamgo nga moapil sa bugnong lugay noon mo itsa sa ilang kao sa politika ngay usahay ko ni politika grabe kunay pag-ignon nga mura kuno lami pa ni humba kay sa humba hadlok matag high blood pero sa politika kuno why hadlok bisag unsay imong estado sa katilingban no gusto gyud kang mo entra sa politika makalingaw kuno ang politika. So balikon ko niadtong nagpadangat diri sa informasyon mahitungod giun sa pagdivider ang syudad pinaagi sa among mga sa akong cellphone ako na unyang salamat kaayo nimo no kinsa ka man galing pero og manaminaw man ron si Konsehal Bibi Lorente nga mo'y presidente sa IBC no abi daw palihog ko taga ilang ko in paper po ba kanang gipapil na giun sa pagdivider kay ari gali diri sa cellphone murag madugay-dugay kay mo prangka ko nga dili gid kaayo ko haniti ning cellphone ang ako ra gyud gi-practice ug unsaon nga maka-broadcast ko mabuntag makapadangat ko sa mga nag-unang balita nga importante kaayo nga atong mapadangat ngadto sa mga kaigsuonan ta nga naminaw ug nagsunod nining atong tulumanon. Akong balikon good morning sa tanan natong mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan sa Umok sa 80 kapin ka mga barangay na sa unom ka mo munisipyo sa 4 distrito sa tibuok rehiyon 8 sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug ingon man ang mga kaigsuonan nato sa nagkalain-laing area sa kalibutan nga maabot nining atong Sibya pinaagi nining atong mga kahimanan sa internet. Ug unya ako sabi ay ipahinumdom no nga sa atong mga kaigsuonan nga kamo naminaw nining atong tulumanon panginlabot pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines nga sa pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Balikon ko ang atong panginlabot mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay, magsugod ta sa atong programa pansadili pa di ay mangumos sa usata sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong tulumanon o usahay maminaw malipay ka ita gani anang balita ang nagsunod sabday wala minaw sabday sila sa atong tulumanon matag karon og unya dili hinaon permanente pero nagpasabot nga na-interest sabday sila ug unya ako sang sangpiton si balikon ko pagsangpit si ang atong kapitan din isa sa mga kapitan district chairman sa distrito si Captain Alben Racasa o sila si Cesar kining Sakay ug uban pang mga opisyal din sa barangay nga og makahatag mo in paper form sa giun sa pagdividir ang atong syudad ngadto sa tulo ka distrito palihog tabangi og parad daw ko diri sa istasyon
kay ako nang hisgutan din ini atong programa. Agig pagtuman o pagsunod nining hangyo sa mga nagsunod nato nining atong programa. Okay, balikon ko. Thank you. Salamat kayo ni kaninyong mga nagsunod nining atong tulumanon. Karon magsugod ta nining tinagsip sa mga balita. Pipila ra gud ni karong buntaga kay murag ang gitutukan pag-ayo karon sa atong mga balita sa TV. Mao man ang mga biktima in town. Ang problema sa National Capital Region ni anang mga baha sa nagkalain-lain pangdapit. Mao nga ang nakapainteres nato mao pagpahibaw sa mga kaigsuonan ta, labi nang dunay anak ka estudyante nga ang school year 2023-2024 magsugod karong Agosto 29 na ibutang na sa imong kalendaryo. O ngunya, malipay kayo ta nga sa balita sa karong buntag nga atong nadawat nga si Presidente Bongbong Marcos o ang mga senador magmeeting kuno sa Malacañang. Baghakin sila magmeeting basta kay magkita o magmeeting si Presidente Bongbong Marcos o ang mga senador o mao'y ilang hisgutan ang problema sa West Philippine Sea. Nindot sab na kay aron sa tuod kay sibo sa balita nga atong nadawat ang Senado god no wa na atong unang pipila ka adlaw naghisgutan nga murag ang Senado wa magkahiusa. Si Senador Hontiveros nga mipasaka og resolusyon kining strongly condemn China sa resolution strongly condemns China sa ilang pagsudsud diha sa West Philippine Sea nga gipasaka ni Senador Risa Hontiveros nga sibo pas balita gimurag wa kuyugi nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay kini si Senador Alan Peter Cayetano natudlo maning Secretary of Foreign Affairs sa panahon ni Presidente Duterte. O ngunya di ay tips nga akong dadawat no. Opening sa klase sa public school karong Agosto 29 Martes kay ang Agosto 28 Lunes man National Heroes Day man. National Heroes Day. Mao nga osbon ko no. Salamat sa nag-text ni ini. Si Tuling gihapon. Matod pa opening sa classes in public school Agosto 29. Adlaw ning Martes kay ang Lunes National Heroes Day man. Ang Agosto 28. Mao nga ang opening of classes Agosto 29 Martes. Thank you. Salamat kayo sa imong gipadangat nga impormasyon Tuling. Balikon ko no. Niadtong miaging si Managot. Murag nakaingon ta nga ambot makapasa ka magkahag-resolusyon ang Senado nga kuan man nga mura dabahin sila si Alan Peter nga kanhi Foreign Secretary ni Presidente Duterte o ang igsuon ini ang maguwang ni Bongbong Marcos nga si Amy Marcos, Senador Amy Marcos mura wa mahauyon sa resolusyon nga gipangamahanan ni Senadora Hontiveros. Pero sa gawas sa balita ni adtong Agosto 2, no, kay 4 naman ron, atong ning hisgutan kay sa karong buntag sa tinagsip sa mga balita, naghisgot man nga si Presidente Bongbong Marcos makikita sa mga senador nga may kalabutan sa problema sa West Philippine Sea. Ato sa usang hisgutan katong nabahin bagyod ang Senado. Wa bagyod kahigayonan nga makapasar ang Senado og hiniusang resolusyon
pagkundidar sa gibuhat sa mga insect sa mga Chinese nga magsudsod lang diha sa West Philippine Sea nga area nga ato sa Pilipinas. Ug unya huratan pa ang atong mga mananagat, huratan pa ang atong mga Coast Guard in town nga nagsakay sa Coast Guard nga barkong gagmay. Kaya ang ilang mga Coast Guard nga barko sa China, mga higante man, dagko man kayo nga mga barko. Matod pa nire, ang balita ni Adtong Martes, ni Adtong Agosto 2, Merkulis, nga wa na, crossing party line, Senador adopted yesterday a strongly worded resolution condemning China's incursion in the West Philippine Sea and providing the Executive Department with several options to deal with the matter, including raising it before the United Nations General Assembly. Nga sa ato pa, ang murag wa magkahiusa nga mga senador nga ako laging gihisgutan, murag wa na problema kay murag nagkasabot na sila. Wa na maghisgot og ako diri ko speakas wa na ang partido sa politika hisguti, may tabok na sila sa wa na partidong hisgutan ug unya ilang gihiusahan the senators adopted ni adtong usang adlaw sa bugat strongly worded resolution na nagkundinar sa China's ilang excursion pagsudsod diha sa West Philippine Sea. Naghatag sa kuno sa Executive Department og pipila ka opsyon pag-deal sa matters several option kuno to deal with the matter, including i-appeal na niini nga ipasaka kini ngadto sa United Nations General Assembly. Ug niya atong padayonon kay aron nga masabtan gyud nato unsa gyud linugdangan niini. Siya ang mga senador matud pa diri unanimously nagkahiusla nga hiusahan ang Senate Resolution 718 nga gibase sa Senate Resolution 659 ni Senador Risa Hontiveros ug sa Senate Resolution 707 ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa ato pa giusa ang resolution nila ni Senador Risa Hontiveros, ang Senate Resolution nga gipangamahanan ni Risa ni Senator Risa Hontiveros nga Senate Resolution 659 ug ang Senate Resolution 707 ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Human kuno ang chamber ang kinatibuk-an sa Senado mo adapt magkahiusa sa Senate Resolution 718. Si Zubiri may pasabot nga ang original point, ang original kuno nga punto nga gipasaka nga gipresentar ni Hontiveros sa iyang resolusyon wa gyud kuno hilabti, were never watered down, wa hilabti. Hontiveros resolution called on, nagtawag sa kagamhanan pagpasaka sa issue sa Beijing nga paghudlat, bullying, mga provocation sa West Philippine Sea ngadto sa United Nations General Assembly. Usa sa mga option sa kagamhanan mao kuno usa sa mga option mao to drum up international support for its position according to Senate Resolution 718 pinaagi sa pagfile niining resolution ngadto sa United Nations General Assembly. Kadiyot kayo atong ibali sa page 4 kaya atong yung matuki ni kaya aron nga masabtan ba kay dunay uban nga medyo interesado sa kayo. Wa lang sila makakuha sa dugang kunong impormasyon mahitungod niini.
Melvin, loud and clear ba diha? Yes, sir. Okay ra, sir. Umo niya, matod pa diri ha. Inari, matod pa diri. Usa sa mga opsyon sa kagamhanan mao ang pag-drum up o international support para sa posisyon sa Senado. Pinasikad sa according the pinasikad sa Senate Resolution 718 nga i-file sa United Nations General Assembly o matod pa diri na nagtawag kuno nga call for the cessation of all activities that harass Philippine vessels and violate the Philippine established right in the West Philippine Sea. Nga naghangyo o nga hunungo na ang tanang mga kalihukan nga murag nang hudlat, naghadlok sa mga barko sa Pilipinas ug uban pang mga kalihukan sama sa mga mananadagan. O giingon pa dire nga hunungo na kuno kining pagsupak, pagbayolot sa Philippine established rights sa katungod nato sa Pilipinas diha sa West Philippine Sea. O unya, ipadayon ang diplomatic modes sa diplomatic nga kalihukan sa Department of Foreign Affairs nga gikidahanglan kuno nga appropriate o nga appropriate kuno og necessary. Giingon sab nga ang Philippine action would be kini kunong aksyon sa Pilipinas unya gipasubay sa United Nations Convention on Law of the Sea United Nations Convention of the Law of the Sea ug sa 2016 ruling sa Permanent Court of Arbitration base sa Hague invalidating sa China's massive claim almost all the entire South China Sea and reaffirming the Philippines maritime entitlement. Nga sa ato pa, kini kunong aksyon sa Pilipinas, gibuhat, pinasikad sa United Nations Convention sa Law of the Sea. O unya, gisubay sa 2016 ruling sa Permanent Court of Arbitration base sa Hague sa base in The Hague, gipasubay sa desisyon sa Hague nga nag-invalidate nagwa maghat of inyong invalidating nagwa og katungod sa China, nagpawag katungod sa China niya nang ilang pangangkon sa tibuok South China Sea. Ug unya ni confirm nagpaluyo nga ang Pilipinas adunay katungod, adunay maritime entitlement, dunay katungod diyan ng portion sa West Philippine Sea. Ug unya si Subiri miingon nga Senate Resolution 18 was crafted during an all-member caucus sa Senate nga gitambungan sa Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, National Task Force for West Philippine Sea Chairman Secretary Eduardo Anyo, Armed Forces of the Philippine Chief of Staff Romeo Browner o ubang senior officials. Sila naghayo sa kuno nga ilang usahon ang provision sa duha ka resolusyon o ipasa ang resolusyon nga nagkondinar sa harassment sa mga Pilipino nga mga mananagat o ang padayon nga pagsod-sod sa mga Chinese Coast Guard o militia vessel sa West Philippine Sea. Matod pa ni Subiri, it was a very cordial, straightforward, and productive meeting between the senators and our key government officials dealing with the West Philippine Sea. Nindot, kay nagkayusa, daghan ang nanambong di ay, attend nitambong ang Department of Foreign Affairs, Secretary Enrique Manalo, National Task Force for West Philippine Sea Chairman, Secretary Eduardo Anyo, Armed Forces of the Philippines Chief of ang Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner. O kunya, miabot kuno sila sa usa ka consensus kagahapon human sa discussion sa West Philippine Sea West Philippine Sea Task Force uban
sa mga nila ni General Bauner, Secretary Manalo, matter pa ni Subiri during yesterday's session. We came out with a strong consensus yesterday after a discussion with the nakaka-out ko no sila uglik-on nga consensus kagahapon human sa ilang meeting. Actually, we never watered down resolution that we filed. We actually strengthened the first resolution that we initially filed with Senator Reza. Sa ato pa wa kini hilabti ang gipasakang resolution ni Reza Hontiveros, ni Senator Reza Hontiveros. Hinoon giingon na nila ila lang kunong gipunan og pila ka mga probisyon nga mosamot pagkalig-on sa atong pagpanghimaraot sa gibuhat sa China diha sa West Philippine Sea. Matud pa ni Subiri, I think what happened is we strengthened the position of government. Now we gave them several options to choose how to deal with our neighbors in the north. And the beauty of this is with proper consensus and of course consultation among our colleagues, we have come up with a unanimous option matod pa ni Subiri. Pagkanindot. Sa lakto ng pagkasulti, katong kahadlok nga natao sa una-una sa pipila nato ka mga kaigsuunan nga unsaon na malang nato pagpresentar sa atong mga pagsupak kung ang atong mga opisyal nagwa magkahiusa sama na itong ingon nga may babag si Alan Peter Cayetano o niya may objection o gamay si Aimee Marcos. Pero nalipay ta muna nga ingon ta nga niabot ang higayon nga nagkahiusa na gyud. O niya matod pa diri. Dugang pa diri aron ato gini tiwason kay batod pa diri si Senate President bigpahadipay sa iyang mga colleagues nga mibarog yun nagkahiu sa pagbadog kinalimtan ang ilang kulor sa politika regardless og diin kagikan nga politikal nga grupo o sila nagkahiu sa nga panalipdan ang sovereignty sa nasod. I am very proud of the Senate for doing so. Matod pa ni Subiri. Hontiveros, meanwhile, may pasalamat sa iyang kauban nga oposisyon nga si Minority Leader Aquilino Pimentel III sa iyang advice ang pagtabang ni Subiri mugna pagtukod og consensus nga sa resolusyon nga lig-on nga ni punit sa kasuko o prostitution sa mga katawhang Pilipino. The fight against China's reckless behavior in the West Philippine Sea does not end here. Matod pa, the fight continues. Matod pa ni Subiri. We amo sang pasalamatan ang fellow senator for their concerted effort to not only make West Philippine Sea issue a part of our national conversation, but for ensuring that the Philippine government takes the necessary steps to consolidate the global support for our historic 2016 Arbitral Award. Tinuod na, kay pagka-useless niya ng Arbitral Award na naghatag o katungod nato diha na West Philippine Sea unya nga inyong makalimtan lang. Ato ginintiwason kay purag nagkanindot maguling sa sunod. Matud pa, this partisan effort tells the Filipino people that when it comes to matters of national sovereignty, we will never be dili kuno ta mabuli, dili ta mahudlat, dili ta mahadlok nga mudawat na lang. In the face of relentless China's propaganda since last week, we held our ground despite the fake news and lies. We stood firm, Hontiveros said. Matter pa ni Hontiveros. Bisan pa kuno sa mga kanang fake, way kamatuoran, mga fake news o mga pamakak nga gibuhat, may barog kada, matter pa ni Hontiveros. She called the
iyang gitawag ang unanimous approval sa resolution nga importante kunong kadaugan not only sa Senado but sa tibuok Pilipinas. The Senate crossed party lines to stand unified for our country. Matod pa ni Hontiveros. Ang Senado bibarog nga nagkahiusa para sa atong nasod. The resolution does not rule out negotiation to as to expect the Department of Foreign Affairs to continue holding dialogue with the Chinese government. In such effort, continuously ignored by China and the harassment of the fisher folks, Navy and Coast Guard persists, the DAP is further urged to pursue the following courses of action, including bringing international attention to China's harassment of Filipino fishermen in the Philippine East Economic Zone and its continued revision of the Hague ruling of the UNCLOS, the resolution stated. The resolution cited the necessity of utilizing international fora to rally multilateral support for the enforcement of the Hague ruling and raise awareness of the real situation in the West Philippine Sea. It also calls for the engaging like-minded countries in various international organizations, meeting and other fora to call on China, pagtawag sa China, pagrespetar sa Hague ruling and the UNCLOS subject to the necessity and prudence matod pa sa resolution. Si Senador mo na ni, si Senador Alan Peter Cayetano nga misuway uta pagbabag sa resolution Hontiveros, mingon, he decided eventually to join his colleague, nakadesidir siya sa kadugayan nga makuyog sa mga kauban niyang senador pag-adapt sa Senate Resolution 718 after conducting after concluding that it was stronger and more comprehensive. Sa ato pa puwerte di ay atong pahalipayan si Senador Risa Hontiveros, kay bisan si Senador Alan Peter Cayetano nakaingon man. Eventually miuban siya sa mga kauban niyang senador, human siya matimbang-timbang nga ang resolution, Senate Resolution 718 usa kuno ka lig-on og more comprehensive. Usa ka lig-on resolution og comprehensive. We are happy that this is the best language we come up with. I don't believe it's watered down, Cayetano said sa Senate Resolution 718 atol sa press briefing. Iya pang gidugagan nga he did not agree with Hontiveros' position that raising the West Philippine Sea before UNGA was the next best option to the Philippines. Cayetano served as he stressed he did not agree with Hontiveros' position that raising the West Philippine Sea issue before the United Nations General Assembly was the next best option of the Philippines. Cayetano served as Foreign Affairs Chief Secretary during the administration of former President Rodrigo Duterte, which was known for its pivot to Beijing and for setting aside the arbitral ruling in exchange of Chinese loan and investment. Karon matur pa dire. He said he found agreeable clause in the resolution. Matur pa ni Cayetano. If such efforts are continuously ignored by China and harassment of our fisher folks, Navy and Coast Guard persists, the Department of Foreign Affairs is urged to pursue other course of action. The resolution is not arguing for the sake of arguing or for the sake of being brave at the expense of being smart, Cayetano said in Filipino. Sa lato, balikon ta, ang resolution kuno
dili lang kay it's not arguing for it. Dili lang kuno kay be argue aron lang yun. It's not arguing for the sake of arguing or for the sake of being brave at the expense of being smart. Cayetano said in Filipino. Sa ato pa bakay sunan malipay ta. Ako naghisgutan karong buntaga, human ako hisguti, human nato mahisguti nga ang problema sa West Philippine Sea maoy usa sa mga dako nga isyu nga mitingan ni Presidente Bongbong Marcos uban sa mga senador. Atong panghinaoton ug unsa unya linugdangan suman sa ilang meeting. Okay, sunod nga atong hisgutan pila naman lang ni mahitungod sa kwan sa ining dinagsip sa mga balita matod pa dire ni Anasat si Senador Villanueva mi piyait man to nga matod pa kadako kunos pundo sa flood control unya ang pangutana hain naman paingon ang pondo nga daon sa bakuno nga sa matag uwan-uwan o maglunog pa mag-uwan kuno bagyo maglunog man mao nya karong buntag sa tinagsit sa mga balita atong nakuha nga ang Department of Public Works and Highways wa na sad paexplikahon na sad sa mga senador og ngano nga sa matag uwan-uwan bahaan man ang karsada. Kung sa maday kay kadaghanan ko sa mga karsada nga atong nahibawan, masyudad man kini og sa mga probinsya man ug sa mga munisipyo. Ang matag karsada do na iyang kaugalingong mga kanal kun drainage. Then agian galing kay lagi matur pa sa punso. Gwatsi maning akong partner matur pa niya unsaon mag-usab ron nga ang tubig ang baha karon nagtika imported nagtika moderno naman sad. So giunsa man pagka moderno Ponso di na moagis kanal kay hugaw anha kuno karsada kay limpyo. Mao nga ang DPWH mausap niya daghan ra mo tag amigo sa DPWH ang mga engineer wa lang sabta kasabot nga do nga sa mga lulaying areas sa mga dapit nga daw na mga karsada nga naubos-ubos dako kay kahigayunan nga minyunta malulupan yun labi na niya ng mga area nga dool sa mga bubakilid kay ang ambak sa tubig ngadto man yun inig kapuno sa kanal nga gibuhat kung drainage nga gibuhat nila mulapaw magini ngadto sa karsada mo nga manghinaot ta no wa ta mo depensa wa sabta manghibaraot ang ato lang giingon mao nga hinaot nga ang mga engineer sa Department of Public Works and Highways kay paexplikahon man kuno sa mga senador ngano ba kuno nga sa matag uwan-uwan bahaan man ang karsada. O kunya ang katapusan nga atong hisgutan ang doon na kuno'y proposal ang proposed budget nato nagtangag kuno intelligence o foreign trip nga appropriation para sa presidente. Sa ato pa ang matag travel sa presidente ngadto sa gawas siyang pagbisita sa uban nga mga nasod sa mga opisyal nga biyahe niya doon ay gahin nga doon na gahin diha sa atong budget. Apil na sa ambot hain na to kadiyot kayo apil na to sa ako ragon tanawon usa pila to atong budget nga gidusok ron ngadto sa Senado ngadto sa Kongreso ina ba to nag-ingon nga apil yan nga maong budget nga pila 5 trillion ba to kapit para sa 2024. Apil na diha ang appropriation para sa travel sa atong presidente ngadto sa mga dapit nga iyang bisitaan sa mga
daw na sa siya plano nga bisita batok Vietnam ug asa magado. Ug unya ang iya sang intelligence kanang intelligence fund murag naghisgot og 1.4 bilyon ang proposed nga budget murag para sa iyang travel. Ambot og pila ang mahitungod sa intelligence. Wa tay kasayuran nga nakuha karong buntaga. Okay. Mao kadto ang mga tinagsip sa mga balita nga atong nadawat. Atong nahibawan. Kung ang atong gisgutan karon nga atong napunit sa mga nagkalain-lain nga mga media outlet. Karon ni atong usang hisgutan sabni. Kining hain na ni hain na ba tuning akong gi-schedule unta karon nga hisgutan sa kay murag importante ni. Di ara. Pagkalabi ang Bureau of Customs mudunar og 4,000 metric tons of sugar. Kana ang nasakmit nilang sugar, ang nasakmit nila nga asukar nga sa Bureau of Customs ilang idunar nga tos DE. Nindot ning balita O niya, dibyo kay mato diri sa balita. Ang Bureau of Customs kagahapon midunar ngadto sa Department of Agriculture og 4,000 metric tons of refined sugar gikan sa ilan nga ilang nasakmit niadtong Enero for proper documents. Sa statement ang Bureau of Customs miingon nga ang 80,000 bags of Thailand white sugar nga miabot sa puerto sa Batangas niadtong Enero 12 on board sa motor vessel nga Sunward. Tungod kay ang shipment was not reportedly accompanied by a notice of arrival, ang Bureau mi-issue og warrant of seizure and detention batok niya ng shipment nga nakarga sa Sunward. Niadtong Abril 14 ang BOC decided nga i-forfeit ang shipment in favor of the government. O niya, matod pa dire, on July 21, Finance Secretary Benjamin Diokno approved the proposal to donate the sugar. Idunar ang asukar. Custom Commissioner Benvenido Rubio and DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban yesterday mipirma og deed of donation of acceptance para sa gikahisgutang asukar. Rubio, may pasalamat sa Department of Finance, sa DA, sa Department of Finance. Ang DA o ang Sugar Regulatory Administration sa ilang support sa BOC, sa Bureau of Customs, nga matod pa, mao'y mihimos donasyon, mao'y mihimo nga nahimo gyud posible ang donasyon. Sila nagtuo pinaagi si DA nga kini nga donasyon moabot ngadto sa nagkalain-laing local communities and unya ang makahatag kahigayunan sa mga kaigsuunang Pilipino nga makapalit conveniently access sugar. Unya aniya ang presyo 70 per kilo. The sugar will be sold at 70 per kilo in Kadiwa Market and stalls of the Department of Agriculture. Matod pa ni acting SRA Administrator Pablo Luis Ascona. Once MUA is assigned, the stock will be transferred and repacked. Matod pa ni Ascona. The donation is in compliance with the directive of President Marcos to address the rising prices of basic commodities, particularly sugar, and achieve food security. O kunya, giingon pa diri. As per the latest supply and demand situation of the Sugar Regulatory Administration, the current sugar supply is more than enough to sustain existing demands. Pagkalami ang tagmatinuod ni. Pamahayag baka ni Pablo Ascona ang mao'y Sugar Regulatory Administrator mo'y Sugar Regulatory Administrator. Kay usahay ra ba maghiyabag na moingon nga gani na say balita nga
nga murag nagpikanipis kuno ang supply sa bugas niining last quarter sa tuig 2023. Ug unya bago ko palagaling mahisgot ang niadtong usang adlaw nga ang atong supply mudagan pag 60 dias lapas sa sunod tuig. Munang maglibog taon niya niining quarter kuno nag-anam kanipis. Unsa man ni kanipis? O sige sabay kay nagsortis din doon. Usay maglibog ta ba? Ug unya base kuno sa matud pa diri. As per the latest supply and demand situation sa Sugar Regulatory Administration, the current sugar supply is more than enough to sustain existing demand. Panghinaota. Ang kuyaw lang ni kay pag-abot sa sunod buwan, moingon na sang magpalit na ta kay nagkuwang. Kinsa naman siya namutbot ni. Ang report nag-ingon nga ang physical stock of 262,328,328,030 metric tons of raw sugar unya 448,106,045 metric tons refined sugar, 148,264,29 metric tons molasses as of July 16. Base sa DA monitoring in Metro Manila, wheat market refined sugar is sold at 85 to 110 per kilo. Katong giingon nga ibalig tagsag 70 nindot na ni o matinuod man ni. While raw sugar from 78 to 90 per kilo ni adtong Lunes. Sa report sa Bureau of Customs nag-ingon nga ang total value of smuggled goods nga nasakmit sa Bureau miabot kuno 23.851 billion from January to June. Dako asab day no. This is part of the 603 anti-smuggling operation seizure nga gikandak during the 6 months period. For the first half, illegal items caught by the BOC including counterfeit goods, agriculture commodities, tobacco product, illegal drugs, o general merchandise. Pagkalami, no? Munay akong giingon. Sa sige na ito nga hisgot-hisgot din himay tungod niya na masakmit nga mga kuan ba nga mga illegal nga mga ipasuo din sa baniining asukar, bugas, uban pa nga mga agricultural product. Ang uban ilubong. Ang ubang sunugon. Ang mayong sunugon kana ng kuan, drugs. Pero kung kanang uban, ang mga gwapo kayong auto, gugon. Hasta, wag ko makakita og logic niya na. Nga nung di man na ibaligya aron ng halin, magamit sa syudad, magamit sa gobyerno, sa mga panginahanglan, sa mga pobritang kaigsunan. Para na ini karon nga nasakbit sa Bureau of Customs, nga refined sugar, nga sa merkado 90 o 1 ang kilo. Unya ibaligya sa kadiwa o tag 70. Tabang kayo sa mga pobre. Muna magkaingon ko, nga nung atong mga ilabay atong sunugon. Kanturang mga dili angayan sama sa drugas, mao dili na to gamiton ilubong tana sunugon tana. Pero kanang magamit sama niya ng asukar, bogas, linata, utanaw no gubanta dili tana ilubong. Ibaligya tana aron makapahimos katong gagmay tang mga kaisunan. Labi na gyud kadto intawong dili makaabot pagpalit. Okay. Higala hinaot unta nga kining atong gihisgot-hisgutan pagkakaroon ba. Labi na ang mahitungod niining gipang manasakbit nga mga butang nga mapahibuslan kay ibaligya sa mga kadiwa. Mahinaot nga magdaghani. Ug unya sa gawas kagahapon sa adlawng Huwebes, Agosto 3 sa Priman, atong napunit kining balita nga doon na kuno'y mystery applicant bantay mga kaigsuuna nato diha sa LTO kay
do na kuno'y mystery applicant nga naghimo nga muhimog transaksyon sa nagkalain-lain nga land transportation office sa nasod aron pagdeterminar nga ang operasyon ini in order unya above board. Pagkanindota sa ato pa ang mga taga LTO pagkakaron ang ayang magbantay kay duna kanay gitawag og kanang mystery applicant nga muanha sa inyong opisina ambot ato ni klarohon kon at tingalig dito rin sa Manila. Pero matud pa diri ato lagi ni basahon kay bisan og kining newspaper nga atong gipalit aw atong gibase gikan sa Subo matud pa diri. Si LTO Chief Baygor Mendoza disikat mao ni siya karon ang bag-ong LTO in charge. Miingon nga ang iyang opisina nag-deploy kuno og mystery applicant nga ang trabaho niini pag-report ngadto kaniya sa mga problema nga iyang igikas mga problema nga hisugatan sa ilang pakig-transact sa mga land transportation office. Sa laktod, no, sa akong pagsabot, I might be wrong, nga ang programa karon ni LTO Chief Baygor Mendoza disikan nga nag-assign siyang tao nga mungadto sa nagkalain-laing mga LTO office ug unya muhimog transaksyon dito ug unya iyang tan-anawon ug unsa bay problema nga hisugatan samtang naglihimo sa transaksyon. Pananglitan kung ang particular transaction tanawa in for example if the particular transaction would only nga angayan lang mudagan og 3 oras ug unya nahimong 5 ka oras din imbestigahon ta kuno mangutana ta nganong nga kining nga transaksyon para ra man unta ning 3 ka oras nganong niabot man 5 oras. Matud pa. And if it will merit a penalty on the part of LTO, ug angayan kuno siya inon ta pa-explikahon silutan ang empleyado sa LTO nga naglangan-langan sa transaksyon, then after investigation ug makita natin na may kasalanan, then we will i-impose sanction matud pa ni Mendoza. Pagkalami ini og matuman. Ako hinaon wa man ko di kita din hisaon mo pananglitan purya buyag kining atong LTO in charge ni si Manny Sibilia hinabi hamang buutana ni ini po nga tao purya buyag sa Buraman ug unya matud pa diri kini kuno nga muna nga di ta mahadlok pero mas maayo gisad lang ang magbantay kadtong ako ning isgutan din ako ning gipunit nga issue kay buot na ako nga warningan ang mga kahigalaan nato nga mga empleyado sa LTO sa nagkalain-laing dapit sa 4th distrito dinhi sa Ormoc ug ubang mga munisipyo, mga probinsya nga magbantay kay matud pa niya kini kuno nga efforts matud pa ni Mendoza ituyo og tumong nga ma-improve kuno ang serbisyo o transaksyon sa LTO ngadto sa publiko. Pakta pagkalami diyan ang tinguha kay usahay lagi gyud lagi musugotag sa dili pagkadaghan sus kaniadto. Nakaingon ko mahibong ka ordinaryong empleyado sa LTO pero duha ka pamilya ang gimintin pero hayahay paghihapon ng panginabuhi kahit parehas na to sa ka pulis nga traffic nga gikan sa buntag ngadto sapon nga diha sa traffic hasta tagsa ka gantang ang lisensya nga mahipos ug unya pagkabuntag sayo pukaon na siya dito sa ila sa iyang giabangan nga balay ug unya dito wa na tagpila ba kahato 50 20 pesos ba ang matag lisensya usa buhi ug unya ug usa ka gantang na pila man na kabuok at lisensya pila may iyang masapi matag adlaw ug unya nahunong lang sab kuno na sa dihang usa sa mga gipiit niya
nga ihangyo in taon nga sir ayaw lang in taon usa kay naa sa ospital ang akong anak nawa man maminaw ang LTO ang maong mananakop. Ang nahitabo na discuss man nga namatay ang bata sa driver. Sa kasuko sa driver nagbarog-barog pa man ang LTO nga mananakop dito sa usa ka eskina. Padamagan bitaw sa iyang sakyanan pertin pataya. So kani adto murag nahilom to. Nahunong to. Mao nga gani kining paagi matod pa ni LTO Chief Baygor Mendoza Disikan nga wa gud kuno perfect nga sistema. There na kuno always room for improvement. Mao nga manghinaota nga kining iyang gihimo pagkakaron ni Baygor Mendoza nga dunay mystery applicant nga musuroy diha sa matag LTO aron pagtan-aw unsa ba ang dagan sa inyong unsingan ini unsa bay dagan sa transaksyon diha niya ng opisina dili balangan-langan ng pagtuyo ang giingon nga mahuman dag usa ka oras tinuuray yung mahuman og usa ka oras ato ya nang hisgutan din ipagbalik pagayo pero kay giapas naman tas panahon ako sa kamong ingnon nga ang Sugbo dunay gitawag nilang election aspirant forum nga himuon. Unya malipay ta nga ambot dinhi sa ato ang kumilik dinhi unsa may plano. Duna basab niining gitawag nilang aspirant forum. Gibuhat basab na sa kumilik dinhi. Ato nya ning pumiton o hisgutan pero wa na di man day ugma no kay Sabado naman ugma. Lunes na sa Lunes ato nya ning hisgutan din hining atong tulumanon ug unya kamo nga dunay mga pangutana labi nang may kalabutan sa umaabot nga eleksyon karong Oktubre manghinaota nga dili mo managana why po panagana nga pangutana kay ato samtang ipangutana sa taga Commission on Election ug unya kadto laging giingon nga dunay text dinhi nga akong dadawat nga naglatid man to diri sa akong cellphone sa giun sa pagbahin ang syudad sa ngadto sa tulo ka distrito wa pa man kayo di pa man kayo kuhanitin ining akong cellphone panghinaot lang ko nga og naminaw si Bibi karon og di ba si Attorney Kilang og di bisan kinsa ba nga mga higala nato sila si Kapitan Cesar Sakay ug uban pang mga kapitan nga district chairman karon sa siyudad nga doon na mo'y kopya diha giun sa pagbahid-bahid ng siyudad padad-i daw ko kay aron ato nang mabasa aron sa nga makahatag tag impormasyon sa mga kaigsuonan tag nagsunod ning tulumanon sa pagkakaron manamilit na lang kami ni Benz no og hinaot na sa Lunes magkuyog na punta dinhi ning atong tulumanon og Benz unsa bay kinsa bay pila ba kabuok? Naabay naminaw na to rong buntaga. Okay sir, ato pasalamatan mga nagtan-aw karon og mga nag-share, nag-like sa atong programa. Sila Ma'am Doreen Coglete Pipito, si Carmen Diaz, Phils Ordiniesa, Robin Altera, Sharon Ortiz, Ana Marie Alonso, og si Condesa Macol, Ortiza Dodong, Monico Albarico, og si Joel Rosal, Sharina Pungtod, Gima Puno, Ray Oyan, og si Clint Vincent Adolfo, Marlita Bastillas, Luela Marie Beltran, Junior Castillon, Windel Pipito, Risty Impas, og si Batang Pasay. Mana sila karon sir mga nagtan-aw. Ay, salamat no. Well, sa mga kaigsuonan nato nga nagsunod din ng atang tulumanon og nag-view karong buntaga. Salamat kayo. Hinaot nga ang among gihisgutan ni Benz dinhi karong buntaga. Nakahatag sa impormasyon ninyo sa uban nga mga kalihukan. No, impormasyon sa mga sa tinuoray nga kalihukan sa atong dakbayan sa pinangga natong nasod Pilipinas. Ug unya katong giingon lagi nga unsay nga nining hangyo
niining pipila nato ka mga kaigsunan, ako ra unya ning isgutan din kay malipay kayo ta nga makamatag karon og unya makapasabot nila sa mga kalihukan labay na gyud nining umaabot pang piniliay. Hangtod sa Lunes sa samantak na ni mao gyapong istasyon. Kini inyong higala Chuchi Pipito uban ni Benz Enriquez. Kami magpasalamat ug manghinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Kaninyo, good morning.